Hindi ko na kailangan ng drug test ni Marcos para maniwala ako sa sinabi ni Senator Amy. Kasi they can do anything eh. They can do everything pala. They can do everything para magkaroon ng negative eh. Kahit hair follicle pa yan, kayang-kaya nilang gawin, magikin yan. Eh yun yung election, kaya nila magikin eh. Yan pa kaya. Hindi, imagine niyo yun mga kababayan. Kaya ako, hindi ako, although maraming nananawagan na hair follicle, pero ako, hindi ako sold dyan. Walang kwenta yung hair follicle na yan. Mamaya, ano pa nga, sa tingin ko, huwag nyo na i-push. Mamaya magpa-hair follicle yan, lumabas dyan, negative. Eh di, ipagmamalaki pa nila. Pero ang dali lang kasing gawin noon eh. Tangina, ako yan. O, presidente ko, laki-laki ng pera ko. O, sabihan mo lang yung ano dyan eh. Ano gusto mo? Ha? Ano yung maggagawa ng resulta? Ano gusto mo? Bigay ko sa'yo lahat. O, plus 1 billion. Lagay mo lang dyan, negative. Ang daling gawin noon. Bakit mo pa paniniwalaan yun? They can do everything. They have the money, they have the power. Pag tumanggi, tatanggi ka? May gusto mong gawin namin yung ginawa kaya, no? Alam niyo, bihira lang ako magbigay ng reaction video sa mga content ng ibang vlogger, no? Pero dito kasi kay Banat Bay, medyo natawa lang ako doon sa sinabi niya sa hair follicle test niyan. Alam mo, Banat Bay, ano? Sa palagay ko, matagal na nilang gustong magpa-hair follicle test. Okay? Palagay ko matagal na nilang gusto magpa-hair follicle test. Ang problema lang kasi, wala silang makitang doktor na papayag sa gusto nilang mangyari. And, wala ring matinong doktor ang gugustuhin mag-associate, okay, or ma-involve sa pamilyang yan kasi kahit naman magkaayos sila sa kasunduan na babayaran sila ng ganitong kalaking halaga kapalit ng negative result ng hair follicle test, of course, mangangamba pa rin sila sa buhay nila. Kasi 'di ba, pwede namang after ng hair follicle test, after kang mabayaran kuno-kuno, gurgurin ka na. Kasi 'di ba, they will never allow anyone na merong alam sa kanilang kalukuhan na mabuhay sa mundo. You know what I mean? Remember, nagkaroon ng issue doon sa personal physician and vice president ng National Kidney Foundation na si Dr. Bakay, basta kung anong basa sa pangalan nyo, no? Na after nitong makipag-usap sa isang newspaper, natagpuan nitong walang buhay. Kasi it was that doctor who confirmed na parang naging successful yung operation ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang kidney. According sa police report, kinidnap daw itong si Dr. Bakay ng mga komunista at ito ay ginurgur. Pero 'di ba, ano ba to? Coincidence lang ba na pagkatapos ma-interview or makausap ni Dr. Bakay, yung newspaper, bigla na lang itong nagurgur. Although hindi ko naman ito kino-confirm, sinishare ko lang kasi na-dyaryo naman ito. Anybody na hindi parte ng kanilang sirkulasyon, na may alam sa kanila, I don't think na papayagan nila itong na mabuhay.